Nakakapagtaka no, ang International Rice Research Institute ay nandito mismo sa Pilipinas. Dito nag-aaral noon ang ibang bansa tungkol sa rice research. Pero bakit ngayon umabot sa punto na malaking porsyento ng bigas natin ay inaangkat natin sa ibang bansa? Ibig ba sabihin nito kulang tayo sa kaalaman o baka hindi kaalaman ang tunay na problema, kundi pagpapatupad, suporta at sistema? Kasi isipin mo to, agricultural country tayo. May mga eksperto tayo, may research institute tayo na kilala sa buong mundo. Pero bakit hanggang ngayon, issue pa rin ang bigas? Eto pa, may mga bansa noon na nakikipag-aral at nakikipag-collaborate dito sa atin tungkol sa rice research. Pero ngayon, sila pa ang malalaking exporters ng bigas sa Southeast Asia. Hindi ito simpleng usapin ng tamad ang magsasaka o kulang ang tanim. Mas malalim dito ang problema. Paano uusad ang agrikultura kung mahal ang abuno, mahal ang diesel, kulang ang irigasyon, at maraming magsasaka ang hirap kumita? Kahit may research pa tayo, kung hindi naman naaabot ng ordinaryong farmers, mahihirapan pa rin tayong maging self-sufficient. Dito papasok yung tanong, nasaan ba talaga ang problema? Sa kakulangan ba ng kaalaman o sa kakulangan ng long-term support, maayos na sistema at tuloy-tuloy na pagpapatupad? Hindi sapat na may magandang plano sa papel. Ang tunay na tanong, nararamdaman ba ito ng mga magsasaka sa bukid? Dahil habang tumatagal, parang nakakabahala isipin na ang bansang may International Rice Research Institute ay patuloy pa ring umaasa sa imported rice. At baka ito yung klase ng isyo na kailangan nating pag-usapan. Hindi lang tuwing may taas presyo ng bigas, kundi bilang usapin ng food security at kinabukasan ng agrikultura sa Pilipinas.